Ngayon, titignan natin kung pwede siyang pang daily bike. So ngayon, nag-a-adapt yung motor. Tignan mo yung speed. Nakaset ng 60 pero ang takbo niya 57 lang. Pero pag lumipat na siya sa range, meaning papunta ka na sa low fuel or low fuel ka na. No. Hindi kaya. Pang monster ka lang. Gamitin natin ulit itong Multistrada, guys. Pero parang ang laki niya sa garahe namin, no? Hindi ko alam kung para sila ng wheelbase ng Hyper, pero I think mas mahaba to ng konti. So guys, ito yung tunog ng cold start ng Multistrada pagka stock pipe. Malakas-lakas na rin, no? Pasok ko lang tong e-bike namin. Quick walk around to Multistrada V4S. Yeah, baby. Ngayon, titignan natin kung pwede siyang pang daily bike. Yung tipong kunyari, malong ride ka. Tapos sa weekdays naman, pagka mayroon kang corporate job or day job, tignan natin kung pasok ba yung Multistrada. If ever ito yung magiging mode of transportation mo, like going to work, going to your errands, na everyday mo gagamitin. Sabihin natin tinatamad ka magsasakyan, pero ito lang yung, nag-iisa lang yung motor mo, wala kang scooter, diba? Parang kumbaga all-in-one bike na lang siya. So Sunday bike, daily bike, parang hindi ka napapalit-palit ng motor. Sabihin natin ganun yung scenario. Ayan guys, so kaya first gear lang ako. Hindi naman siya bulahaw. Dito sa low RPM, smooth naman yung engine. Doon ka lang malulugi dito, kakabomba eh. Sarap sa tenga eh. Lalo ng mga pitik-pitik, diba? Tapos pag nag-shift up ka dito, high RPM, tapos mag-shift ka pataas with the help of kick shifter, grabe, pumuputok talaga siya. Ito yung favorite stretch ko dito sa C5 eh. Sarap! Diba? Lakas ng stopping power niya. Hindi pa ako nakakapag ano na, hindi pa sobrang pigayo na. Shut up, sir! Actually guys, this is our last vlog for this Multistrada. Babalikan natin siya sa Ducati Manila. Yun nga, ginamit lang naman natin siya for technically, ginamit lang natin siya for the charity ride. Kasama sila Preslo Ruben of Multistrada Owners Group. Yun, shoutout sa grupo nila. Sobrang babait din nila, very welcoming. Sana maulit, tapos makahiram ulit tayo ng Multistrada from Ducati Philippines, diba? Expressway gaming ulit. Sarap dito sa expressway talaga guys. I love it. Kung kayo guys yung mga trabaho nyo kunyari lagi ka gumagamit ng expressway, tapos uwian, feel ko sulit naman. Yung tipong yung bahay nyo malapit na sa expressway entry or exit. Yung tipong hindi naman hassle yung daanan papuntang expressway. Hindi ka mata-traffic, yun feel ko okay naman. Ito medyo maluwag pa yung ganitong traffic eh, di ba? Makakasingit, medyo maluwag pa yung gaps ng between two cars. Pero sa kahit pa paano, nakakailang pa din.
Although komportable ka naman kasi nga ang seat mo dito upright, tapos ang upuan very comfy. Although in fairness, yung bike kahit medyo slow speed na magaan-gaan pa rin yung bike, no? Even naman naka-stop, kumbaga deceiving yung looks niya when it comes to weight. Eh syempre lalo na kung umaandar, mas magaan. Lahat naman ng mabibigat na motor gumagaan pag umaandar. Eh ito, magaan na pag stop, magaan pa pag umaandar. Tapos ito guys, yung gusto ko pakita sa inyo nung pauwi ako ng Pampanga, nung pumasok ako sa Skyway Stage 3, di ba lagi nga 60 doon. And pinakita ko naman to sa previous videos natin, di ba? So if you're traversing 60 car dito, speed limit natin 60. Set mo lang yung cruise control, on mo yan, tapos set mo lang ng 60. Ayan o, 60. Para sure ball ka. Pag set na ng 60 yan, di ba? Without squeezing the throttle. And with the help of adaptive cruise control, pag bumagal yung nasa harapan mo, again, ibabagal niya yung motor. Tulad dyan, meron ko sa akin sa harapan natin. Hindi siya tumatakbo ng 60. So ngayon, nag-a-adapt yung motor. Tignan mo yung speed. Nakaset ng 60, pero ang takbo niya 57 lang. Ina-calculate niya yung speed ng harapan mo na hindi ka niya tutumbukin, na dapat mayroon kang safe distance. Which is, na-adjust dito sa adaptive cruise control setting. So tignan mo, 60 yung set natin, pero tumatakbo lang siya ng 50. Di pa tayo ng linya. Bibilis yan. Diba? Kasi wala na siyang nasa-sense na auto sa harapan natin. So babalik siya sa 60. And once na tulad dyan, meron ulit kotse, hindi kanya dadalhin sa set speed mo. Basically, that's how it works, diba? Without squeezing the throttle guys, oh. Cruise control. Sarap. So pag tinanggal ko yung dalawang kamay ko, parang siyang autopilot. Pero huwag nyo gagayahin syempre. So pag mga ganitong traffic guys, yung moving naman, hindi naman siya super steady. Naglalaro yung temperature natin siya 102. Ayun o, nakastuck siya dyan matagal na eh. So hindi naman siya ganun kainit pala. Feel ko iba rin naman pagka sobrang na-stuck ka sa traffic, which is yun nga yung hindi advisable. Bawi tayo ng hangin. So baka tumitingin sa likod, eh may side mirror naman ako. Yan, nasanay sa baring. Chat. Dito sa fuel gauge niya guys, pag ganyan kasi yung kunyari nakaset ka ng bars, meaning yan okay pa yung fuel mo. Pero pag lumipat na siya sa range, meaning papunta ka na sa low fuel or low fuel ka na. Ganoon siya. Na-attest ko na yan nung pauwi ako ng galing Pampanga. But again, this bike has 21 liters of fuel capacity. So yun, take note of that. Siguro sa city ride, nag-a-average ng ano to. Siguro parang kotse siguro, depende rin sa hataw, sa piga. Siguro sa highway, siguro sabihin natin mga 18. Depende rin sa bigas siguro. But then again, miles per liter baby, not kilometers per liter ang sinusukat sa mga getong klaseng motor. And guys, so pagka nahanginan na siya, mabababa naman na yung temperature. O diba? 92 na lang siya. Pagka traversing ka ng mga 100 plus, 150 above, nag-stock siya ng 79. Ganda kasi nung ano dito eh, ang ganda nung pagkakadesign nung gills. Talagang papasok yung hangin radiator sa engine. Pero pag nandito ka naman na sa mga ganitong thoroughfares, mga tipong singit-singit, tapos nakakita ka ng mga small bikes, scooter, ay diyan ka na maiinggit. Kasi ang dali nilang makasingit, diba? Kasi parang feeling mo pag ang laki-laki mo parang hirap na hirap ka. That's why I'm giving you nga a scenario kung papang daily nyo tong bike, diba? Carry naman, lahat naman ng bikes pwede. Depende na lang talaga sa tibay ng loob nyo. Ang one thing siguro, isa sa mga kagandahan pagka nagdadala ka ng ganitong bike, of course perks na yan nung ano, palagi ka titignan. Tulad yan, nakasingit sila. Tayo, di natin kaya yon kasi malapad tong motor natin. Pero yung mga ganyan, no? O, diba? Carry. Let's go. Hingal ako. Puro tayo ngayon sa office ng papa ko. Tambay muna tayo saglit. Papakita ko lang sa kanya tong motor. Diba sabi ko sa inyo, pagka may nauuwi akong motor, gusto ko sa kanya pinapaupo. Wala lang, I feel so happy when I'm doing that. So yun, pagka pupunta tayo sa office ng papa ko, lagi natin madadaanan yung Dry Plus PH. Shoutout sa Dry Plus PH. Yan yung gamit natin Balaklava today. And every time we ride. Yan o. Dry Plus PH. Shoutout. Pag nakakairam ako ng mga motor, kasi sepangs ako. Normal naman nata siguro yun, diba? Nag-enjoy na sa AirPods, oh. Picture ka agad, oh. Ano?
Yan ay yung bilhin mo pagka ano, nakuha mo yung retirement mo. Kaya mo ba itayo? Nako. Hindi kaya. Pang monster ka lang. Kaya? Ah, pwede ka dyan oh. Dali mo sa Camiguin. Sa? Luan. Dami nagpapapicture sa Multistrada guys, oh. Diba? Nakakatawa din kasi pagka nakakabit-bit tayo ng mga ganyang motor. Siyempre bago sa kanila yan. Patry natin, di ba? It feels so great. Ayaw nga. Oo. Ah. Ito ka. Ito. Papa ko naka-scooter lang, ako nasa Multistrada oh. Ang cute. Bingo, salamat. Thank you. Yeah. Diretso kayo. Dito na kayo. Para ano, magguhitan ko kayo. Di pala tayo sa Makati ngayon guys. Mandaluyong tayo. Guguhitan ko sila papa. Ha? Ha? Ready mo na yung retirement plan mo? Ay, ito, gano'n kakamote yung anak niya eh. Ito na ako. Ingat. Ay. Range Rover. Ano yung pagkaiba ng Range Rover sa Land Rover? If I'm not mistaken, ang Land Rover guys is made for overlanding, trails, and yung Range Rover naman, yung kanilang mga pang city. I'm not sure pero parang yun ata ang pagkakaalam ko. Correct me if I'm wrong. Disclaimer ko na kasi parang nako-correct din ako, which is maganda rin naman. Nako-correct tayo ng mga subscriber natin na yung mga facts na minsan hindi ko na nare-research kasi. So kung ano na yung alam ko, yun na yung sinasabi ko. Tulad dun sa yung pagkain tapos nag-ride ka agad, which leads to appendicitis. Hindi ko alam na ano pala yun. Wala palang kinalaman. Pero sabi ko kasi huwag gagawin na kumain tapos mag-motor or mag-basketball kasi yun nga, nakaka-appendicitis, which hindi pala konektado. Doktor-doktoran kasi tayo, yan tuloy. Nagsabi na ako kay Renzo na baka date ko na maiuwi ito kasi nga meron tayong pasok ngayon. But again, thank you sa Ducati Philippines, kay Brother Renzo, kay Boss Omi, sa Boss Toti. Thank you sa experience ng Multistrada V4S. Minsan lang mangyari sa buhay ko to, kaya sobrang grateful na nagamit natin to guys. Thank you. Ayun na, umilaw na yung gas natin guys. 2 bars, 3 bars pa yung kanina, diba? Lumipat na siya sa range. Kasi napapakita niya sa'yo kung ilang kilometers pa yung itatakbo pa ng motor. Pag ganyan na, kailangan mo na magpagas to the nearest gas station. So overall, simula nung nahiram natin to, nakapagpagas tayo dito ng 1.3
Eh magpapagas pa tayo ngayon. So kurang-kurang mga 2,000 for 2 days. Pero siguro yun muna yung video natin today, and last video for this bike, for this solid Multistrada V4S. Mga hindi pa nakakapanood ng mga previous vlog natin, siguro I uploaded 2 videos na gamit to, pangatlo to, so kayo na bahala. Na-discuss ko naman na lahat ng mga features nito sa previous videos, and this time lang naman nag-ano lang tayo. Tinignan natin kung pwede maging daily bike ang Multistrada sa ganitong kalaki, sa ganitong kalakas na motor, diba? Yan lang, so far so good. Di naman tayo na traffic kasi ng sobra. Well, depende rin tayo sa mga ruta nyo. Di naman tayo pare-pares ang dinadaanan, guys. Kaya yun, problema ko dito, paano ko ipapark to dito? Kasi alam naman natin na hindi to basta-basta. Buti may mga tropa tayong guard dito. Tingnan natin. Brother, pwede ba ako dito na lang? Oo. Yun, sakto, oh. Sakto. Alrighty. Solid, thank you. Mahirap kasi ano dun eh. Para mamaya diretso na ako. Ano, thank you kuya. And ganun video dito. Maraming salamat sa pagsama sa akin. Bili kayo ng Multistrada. Paalam na guys, and I'll see you on our next video. Peace out in the bush. Run it up outside, meet me on site. If you wanna go outside, talk cheap, pay the price. Run it up outside, you can meet me on site. If you wanna go outside, talk cheap, pay the price. I've been up no sleep, I'm a big dog, you ride with the sheep.